Halos kasisimula lang ng Fire Prevention Month pero kabi-kabila kaagad ang sunog sa ilang lugar sa bansa. Magbabalita si Hannibal Talete. Tanaw sa malayo ang tindi ng sunog sa Javier Compound sa Barangay Kupang, Antipolo City kaninang alas 3 ng madaling araw. Pasado alas 4 na ito naapula. Buti na lang walang nasaktan. Pero siyam na bahay ang naabo kung saan nakatirang 12 pamilya. Medyo mahirap po talaga yung pagpasok natin dun sa fire scene, lalong-lalo na dun sa kabilang part ng compound, medyo masikip yung daan. And then yung isa pong naging problem din po natin dito is yung mga sasakyan na nakapark sa tabi ng kalsada. Iniimbestigahan pa rin kung ano ang mitsa ng apoy. Pero ayon sa ilang residente, May kuryente po kami pero sa kandila lang po ang ginagamit niya. Pagtingin ko, sunog na yung bahay niya eh. sunog din ang gumising sa pagtulog ng mga residente ng Barangay 108 Zone 9 sa Tondo, Maynila kaninang hating gabi. Nadamay pa ang mga kable ng kuryente na pumutok nang abutin ng apoy. 16 na minuto lang ang tinagal bago ito naapula ng mga bumbero. Pero sugatan ng may-ari ng nasunog na bahay matapos balikan ang apo niya sa kanilang tahanan. Yung bata, si Sir, sabi niya, nasa loob. Eh, siyempre, ayun ang pagkaalam ko, nasa loob eh. Eh, wala pa raw umaakyat. Ngayon, inakyat ko ngayon. Ginanong ko yung kutso na inuhigaan niya, wala. Ay, kaya nga nasunog yung kamay ko. Ayon pa sa barangay, 4 na pamilya ang apektado ng nangyaring sunog. Pansamantala muna silang tutuloy sa barangay hall. Malaking sunog din ang sumiklab sa barangay UP Campus kahapon ng umaga. Isang bahay na may 2 palapag daw nagsimula ang sunog. Sa inisyal na ulat, may naiwan umanong sinaing doon. Ang problema, mabilis kumalat ang apoy. Nadadala po ng hangin yung alipato nung sunog po, yung ember po. Opo. Kaya mabilis pong kumalat yung apoy. Ang triangle of fire ay heat, oxygen, and fuel. Ang heat po, kung mainit talaga, mas mabilis po masusunog ang mga bahay. Dahil ngayong Marso, ang mismong Fire Prevention Month, paulit-ulit na paalala ng BFP na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances. Huwag ring pabayaan ang mga niluluto para maiwasang pagmulan ng apoy. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Kaugnay nito ang magkakausap natin si Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Prevention. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Gaano na po karami yung naitatala ninyong fire incidents ngayon? Sa ngayon po tayo nagkaroon na ng 2,442 fire incidents, kumpara po nung nakaraang taon, 4,316. Sa numerong ito, nakikita po natin ang pagbaba ng 43%. Magandang balita na rin po yun. Yes po, tama po. At masasabi po natin na somehow natututo na yung community natin sa kabilang masunog at nagiging aware na rin sila na kumbaga halo na yung takot na mangyari sa kanila. Kaya nagkakaroon na rin ng pag-iingat. Bukod po siyempre sa mga programang inilatag ng BFP. Pero sa inyo pong datos, ano po yung pangunahing sanhi ng mga sunog na ito? Sa ngayon po ang lumalabas ay electrical causes of fires. So ito po may kinalaman sa ating paggamit ng mga appliances, lalo't higit po ngayon, yung electric fan. Again, sana po maging responsible po tayo sa paggamit nito. Ganon na rin po sa mga cellphone chargers. Recently po, medyo marami tayong naimbestigahan na caused by overnight charging. Bukod po sa information campaign ninyo ngayong Fire Prevention Month, kumusta po ang ginagawang fire safety inspections at drills po ng BFP? Mas lalo po natin pinapaigting ito, although annual routine naman po ito ng ating ahensya. But for now, ang ating pong focus is palakasin ang ating barangay fire brigade. Kaya this coming weeks po, magkakaroon sila ng refresher courses. At actually, ngayon po, ongoing yung fire drill natin sa mga high density occupation at sa mga ibang malls po natin. Pumapalo po sa danger classification yung heat index ngayong Marso. Ano po ang paalala natin sa publiko para makaiwas sa sunog? Alam naman po natin, kahit by the sunlight itself ay maari or mataas ang probability ng pagkakaroon ng sunog. Kaya
Ang paalala po, magwalis po tayo ng paligid at itapon po or ibaon na lamang itong mga dry goods. Huwag na pong magsisiga. Ganun na rin po sa mga naninigarilyo. Sana po makiki-dispose po ng maayos. Siguraduhin pong patay ang upos bago po nyo itapon sa basurahan. Ganun na rin po itong ating mga, yun nga, nabanggit natin, electrical wirings natin, ipasuri at ang paggamit po ng mga appliances. Marami pong salamat sa inyong oras, BFP spokesperson, Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza.